Daghan ang daming nakasubaybay sa ating palatunto ating YouTube channel pala, ating ang pagsisiwalat ng katotohanan. So, yun ang may nag-request sa atin ngayon na ating talakayin ngayong umaga patungkol sa sakramento po ng kumpisal, confession. Kung tingnan natin ang naturang sakramento, wala yon sa iba't ibang mga sikta. Sa simbahang Katoliko lang yon, di ba? Kahit na yung mga Pilipinista nga para sa kanila parang Katoliko, dahil po halos lahat ng mga doktrina ng simbahan kinokopya nila. Ngunit kung tingnan natin, wala silang sakramento ng sakramento ng Sacrament of Reconciliation. Pero bago muna tayo magsimula, muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumampalataya sa iyo, at pagalabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong Espiritu, at lahat sila'y muling magbabalik loob at mabago mo ang larawan ng mundo. Manalangin tayo. O Panginoon, nasa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So once again, magandang umaga, hapon, tanghali, gabi, sa iba't ibang bahagi ng daigdig kung saan man kayo naroon, lalo na sa ating mga kapatid ng mga OFWs, at saka yung taga-subaybay sa ating YouTube channel, ang pagsisiwalat ng katotohanan. Sa may lingkod Brother Tata Rosal, at sa ating mga kasamahan sa Team Maria sa punto por punto, head by Reverend Father Darwin Kitgano, at sa lahat ating mga kasamahan, hindi na natin isa-isahin. At sana na sa mabuting kalagayan po kayong lahat. Once again, happy Sunday. Actually, sa ibang bansa, hindi pa yun Sunday ngayon. Saturday pa. Saturday pa sa kanila ngayon. Lalo na sa ating younger sister sa Lausiana, USC. So, sa kanila ngayon is Saturday pa. And then Narisa, Rosal Colon. At saka ni Mark, ni Nick. Bueno, ating talakayan ngayon, isa sa mga sakramento ng simbahan, yung sakramento of confession o reconciliation. Dahil isa yun sa mga tinuligsa ng ating mga kapatid sa iba't ibang sikta, na tayong mga Katoliko, ang ating doktrina ay invento na lang ng simbahan. Wala yon sa hindi babasa sa Biblia. So, isa yon sa ating talakayin at sagutin. Dahil kung sandali lang mga kapatid. Kung sabi nila na hindi yon mabasa sa Biblia, ang
confession, lalabi na, lalong-lalo na sa yung mangumpisal sa harap ng ating makabarian. Dahil sa isa sa mga gamitin nila, ang ibang mga kapatid natin hindi na medyo, kumbaga, na hindi na sila makarealize na sila nga hindi na nila gamitin dahil po susumalik po sila pag gamitin nila itong naturang talata sa Gospel po ni St. Mark, chapter 2. Pero yun ang pinaka-bisa nilang gamitin against ating laban sa ating panambalataya, la particular na sa sakramento sa ng kumpisal o confession. Ang Marcos 2:7, kung ating basahin, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastangan sa Diyos niyan, hindi ba't Diyos lamang ang makapapagpatawad ng mga kasalanan? Question mark na? O na, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Question mark. So, question mark. So, hindi yun ituturing natin na conclude na yun na. Malaking tanong. Kalapastangan sa Diyos yan. Hindi ba Diyos lamang ang makapagpatawad ng mga kasalanan? So, sabi sa naturang talata nga ang Diyos lamang ang makapagpatawad ng kasalanan. Ang tao ay hindi makapagpatawad ng mga kasalanan. Bakit kayong mga Katoliko mangungumpisal kayo sa harap ng mga kaparian ninyo na ang taong yung mga kaparian ay tao, hindi Diyos? Ibig ba sabihin na ang inyong mga kaparian ay tinuturing na ninyong Diyos? Dahil po ang Diyos lamang ang makapagpatawad ng kasalanan. At ang tao ay walang kapangyarihan na makapagpatawad ng kasalanan. Sabi sa naturang talata. Yun. Maliban dyan, may paparis silang talata sa sa epistola po ni St. John. Sa 1 John chapter 1 verse 9. Kung ating basahin, bago natin sagutin ang ating i-reconcile yung mga talata, ating i-reconcile. Sa 1 John chapter 1 verse 9, ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit nagpupuot sa kanyang kapatid ay sandali lang iba pala yung talata dito, labi pa lang yung salin na to sa Tagalog. Ngunit sa Magandang Balita Biblia o to this English version, kung magkasala tayo sa unang Juan 1:9 ay ating ipahayag sa Diyos. Yun ang sa naturang talata. Iba dito sa King James Version, iba dito. Pero kung tingnan natin sa ibang salin, pag magkasala tayo mga kapatid, ating ipahayag sa Diyos ang ating makasalanan para po tayo mapatawad. So, turo ng mga apostol, especially po ni St. John Evangelist o Apostle John, na kung magkasala po tayo, ay ating ipahayag ating kasalanan sa harap ng Diyos. Wala tayong mabasa ng ipahayag ang ating kasalanan sa pari. Di ba? Even sa Lumang Tipan, halimbawa sa Esdras, talata 10, kapitulo 10, versikulo 10 hanggang 11.
Kung magkasala, so mula pa sa una lumang tipan, kung magkasala ang mga ah, tao noong panahon, ay ipahayag ang kanilang magkasalanan direkta sa Diyos, direct to God. So, malinaw na mga kapatid na ang mga Katoliko ay sumasalungat na ang kanilang doktrina kung ano po ba ang mabasa natin sa Biblia. So, ibig sabihin, yung mga Katoliko ay kanilang mga doktrina ay invento lang sa sarili mo, invento, yung sa Bisaya, ugna lang ha, invento lang ng mga pangulo ng simbahang Katoliko. Dahil sa, halimbawa, sa Psalm o awit, dito lang ta sa Huswi, maliban na sa Estras at saka sa Estras 10:11 na magkasala tayo, ating ipahayag ating kasalanan direktan sa Diyos, at saka sa awit pala, awit 32:5, kung magkasala tayo, ating ipahayag sa harap ng Diyos. So, mula pa sa lumang tipan, kung ang mga sumusunod sa Panginoong Diyos o tagasunod ng Panginoong Diyos o mga katauhan ng Diyos, kung magkasala sila, direkta po sa Diyos. So, ating munang sagutin mga kapatid. Unang-una, ating i-contextualize yung nakasulat sa Gospel ni St. Mark, Matthew, ating mo nang i-acknowledge si Brother Bu Gakrama, Brother Buboy, ito po si Brother Bu Gakrama o Brother Buboy, mula pastor, hindi lang yung ordinaryong pastor, international pastor ito, hindi po ko nagkamali, almost 13-15 years yung naging pastor sa labas ng bansa. Korea ba yun, Brother Bo? Pero sa ngayon, isa ng defensor ng pananampalatayang Katoliko. Ngunit na siya sa healing ministry, Brother Bo Gakrama, at saka si Sis Eden, isang pastora din ng Born Again, kapatid ni Brother Noe Dora. So, magandang umaga sa iyo, hapisan ni Brother Bo. At patuloy na mga kapatid, kung tingnan natin balikan natin ang ginamit nila sa Gospel of St. Mark chapter 2, 7, na yon ang gagamitin nila laban sa ating sakramento sa Kumpisal o Sacrament of Reconciliation, na ang Diyos lamang ang makapapatawad ng kasalanan. Ang tao ay hindi makapapatawad. Based po batay po sa mabasa sa Mark chapter 2 verse 7. Kung ating i-contextualize ang tanong, ating balikan para po ating mabigyan ng pag-reconcile, paglilinaw, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Ang tanong, sino po ba ang nagsalita nito? O sino po bang tinutukoy nila ang taong ito? Salita yon, pahayag yon na isinusulat ni St. Mark sa mga Parisiyo. Sino po bang mga Parisiyo? Yung mga itinuturing na kaaway ng ating Panginoon Sus patungkol po sa kanilang pamananampalataya, sa kanilang mga tuntunin. Dahil po ang pakikilala nila sa ating Panginoon Sus ay isang tao lamang. So nakita nila ang ating Panginoon Sus ay nagpapatawad ng kasalanan. Yun ang dahilan, tinutuligsa nila, bakit nagsasalita ang tao, ganito ang taong ito. Ang tinutukoy nila ang ating Panginoon Sus. Kalapastangan sa Diyos iyon, kung iyan. Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?
So, nakita ng mga Pariseo ng ating Panginoon Hesus ay nagpapatawad na kasalanan. Kay para sa kanila, ang Diyos lamang ang makapapagtawad ng kasalanan. One time, nandun tayo sa kabilang istasyon, may programa po tayo tuwing linggo, 2 oras, 2 to 4 p.m. Na isa sa ating tinanong, kay isa yun sa ginamit nila. Ang ating tinanong, ang naturang mangangaral sa born again, isang branch ng born again, hindi lang natin pinangalanan. So, ibig ba sabihin na ang tao hindi makapapagtawad ng kasalanan? Totoo naman, yung mabasa natin sa Marcos 2:7. So, ibig sabihin, kung mayroon kayong membro bilang pastor, may membro na makasala sa iyo at humingi siya ng patawad sa iyo, hindi mo papatawaran. Hindi. Sa Diyos siya humingi ng patawad. Talaga po, pwede na kayo. Ayun, di ba? So, salita yon, pahayag yon sa mga itinuturing kaaway ng ating Panginoon Hesus. Ang tinutulid sa nila ang ating Panginoon Hesus. Pero kung ano po ba ang sagot ng ating Panginoon Hesus sa talata 10? Kung tingnan natin talata 10, sabi ng ating Panginoon, salita na yon salita na ito sa ating Panginoon Hesus, di ba? Pahayag, ito ang sagot sa tulid ng mga Pariseo laban sa ating Panginoon Hesus. Ano ang sagot ng ating Panginoon Hesus sa talata 10? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko. So, ang sagot ng ating Panginoon Hesus na papatunayan ko sa inyo na ang anak ng tao, sino po ba ang anak ng tao? Ang ating Panginoon Hesus ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. So ang tanong, sino po ba ang kanilang paniniwalaan? Ang kaaway ng ating Panginoon Hesus, ang pahayag ng mga Pariseo, o ang pahayag ng ating Panginoon Hesus? So ibig sabihin, ang panilawaan nila yung pahayag ng mga Pariseo na kaaway ng ating Panginoon Hesus. Ang sagot ng ating Panginoon Hesus, yun ang hindi nila sinunod. Di ba? So, ang kapangyarihan na magpapatawad ng kasalanan ng ating Panginoon Hesus, iyang ibinigay sa kaniyang mga alagad panahon na siya ay muling nabuhay. Kung basahin natin sa Juan 20, ating basahin ang Juan 20. Sa panahon na ang ating Panginoon Hesus ay muling nabuhay, nagtatag na siya. Yun ang, kung tingnan natin mga kapatid bilang mga Katoliko, ang 7 sakramento, 7 sacraments na itatag, na institute po ng ating Panginoon Hesus before sa muling pagkabuhay niya, yun ang Sacrament of Holy Eucharist at saka Holy Order, yung Last Supper. Di ba? In-institute niya ang sakramento ng Last Supper o Holy Eucharist sa araw ng Huwebes o Holy Thursday para sa atin, panahon sa Holy Week. At saka inordenhan niya ang yung mga 12 apostol bilang mga pari. So, ngunit yung sakramento ng binyag, confirmation, at saka yung confessal, itinatag niya panahon na siya ay muling nabuhay. So, kung ating basahin ang John 20, may lang po ako ng pamanhin nga video, hindi diretso ang ating babasa. Kalimutan ko ang ikalawang mata natin na malabo talaga, pero na lang. Okay, madala lang, medyo lang. Kung ating basahin, medyo malinaw naman konti. Kung ating basahin ang 19, mula sa 19 hanggang 22 ating basahin.
nagpakita si Jesus, ayon ang heading, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Sa muling nabuhay siya. Kinagabihan ng araw ding iyon, yung araw na linggo ito, kung saan siya na muling nabuhay. Ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapanig ang mga pinto, nakasirado, naka-close, ayan ang sa ibang term, ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudiyo. Dahil ang mga Hudiyo ang mastermind sa pagpatay ng ating Panginoon Jesus. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Kahit nakasirado ang pintuan, bigla lang pumasok ang ating Panginoon Jesus. Sabi ng ating Panginoon Jesus sa kanila, sumansama sa inyo ang kapayapaan. Sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang nakita ang Panginoon. 21. Sinabi na naman ni Jesus, suma sa inyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng aking Ama, gayon din naman, isinugo ko kayo. 22. Pagkatapos sila'y hinihingahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. So, ang malinaw ng mga kapatid, na ang kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus na magpapatawad ng kasalanan ay iyang ibinigay sa kanyang malagad. Binigyan niya ang kanyang malagad ng kapangyarihan sa pagpapatawad ng kasalanan kahit sinong mga kasalanan. Hindi yung nakasala sa kanila ng personal. Diba? Ang tanong, sa panahon na ang mga apostolis ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon sa kapangyarihan sa pagpapatawad ng kasalanan o Sacrament of Reconciliation, kumpisal, may mabasa ba tayo na ang mga apostol ay nagpapatawad ng kasalanan? Dito tayo sa gawa ng mga, bago natin i-reconcile ang ibang mga talata, dito tayo sa gawa ng mga apostol. So, Acts of the Apostle, ano po ba ang nangyari panahon po sa mga apostol o sinunod ba nila ang utos ng ating Panginoon Jesus na magpapatawad ng kasalanan? Kung ating basahin ang Gawa 19, 18 hanggang 19, ating basahin. Marami sa mga manampalataya, marami sa mga sumampalataya ang lumapit at nagtapat na sila'y gumagawa rin ng ganito. Sino po ba ang nilapitan ng mga sumampalataya? Yung mga apostol. At tinipon nila sa ibang salin, mga kapatid, ipahayag nila na sila po ay mayroong mga nagpractice po ng mga occultism, yung anting-anting at mga salamangkiro, yon sa ibang salin. Mayroon silang mga anting-anting. Kung ating basahin sa ibang salin. Ngunit dito, mabasa lang na gumagawa sila rin ng ganito. At tinipon ng mga gumagamit ng mahika ang mga kanilang mga aklat at sinunog sa harapan ng madla at ng tantiyahin
nila ang halaga ng mga ito ay umaabot ng 50,000. Ang mahal talaga. Salaping pilak. Yung mga aklat nila, para sa atin ngayon, ay yun ang mga gamitin nila sa kanilang mga dasal para po sa kanilang mga habak o anting-anting o mga ano pang occult, mga paraphernalia o occult practices sa kanila. So, isinurrender nila ang kanilang mga aklat at isinurrender nila ang kanilang mga anting-anting at nangungumpisal sila sa harap ng mga apostol at sinunog ng mga apostol ang kanilang mga aklat. Hindi nanghinayang ang mga apostol. Dahil kung tingnan natin Bible chronology, ang Acts of the Apostle isinulat ni St. Luke noon pang 58 hanggang 60 AD. Niya, kung ang halaga is 50,000 sa ngayon, bilyon na siguro. At sinunog ng mga apostol. O nito lang po ako nakarelate. Personally may experience sa deliverance ministry sa deliverance na may nag-surrender na halos isang sako mga occult, mga paraphernalia, yung mga anting-anting, mga libreto, mayroon pa siyang yung blazer na sida na ang napuno ng mga Latin, isinurrender at hindi, sinunog namin, hindi maano sa apoy, di ba? Hindi matabla ng apoy. Dahil nakalimutan ni Brother Rendell ang pag-gas out. Kahit na binuhusan ng gasolina ni Brother Rendell, hindi. Ang gasolina lang yung naubos. Yung tela ng sida, madali yung tabla ng apoy, di ba? Pero hindi nasunog. So, kinakas out ni Brother Rendell pagkatapos binigyan lang ng isang kandila bigla lang umapoy ang naturang mga occult paraphernalia. So mga kapatid, kung tingnan even sa panahon ni Apostle Paul, si St. Paul is hindi siya kabilang sa 2 apostol, 12 apostol na binigyan ng kapangyarihan. Ngunit bilang isang pari, special po ng apostol para po sa mga hintil, ay siya ay nagpapatawad ng kasalanan. Kung basahin natin ang 2 Corinthians chapter 10 verse 11, na si St. Paul po ay nagpractice po ng sakramento ng reconciliation. At lalong-lalo na para natin mga Katoliko, hindi po tayo entitled sa lahat ng panahon sa tuwing na tayo ay magsasamba, amatin tayo ng misa, ang daming nakapila para magtanggap ng Holy Eucharist ngunit ating paalalahanin sila na hindi lahat ng panahon tayo bilang mga Katoliko ay entitled po tayo. Kung tayo ay magsamba na karapat-dapat tayong tumanggap ng lawas at dugo, body and blood, yung Holy Eucharist, Blessed Sacrament na ating tanggapin. Dahil po, ano po ba ang sabi ni San Pablo sa kaniyang sulat para sa taga-Corinto? 1 Corinthians chapter 11, 27 hanggang 28. Kung ating basahin, mga kapatid, ang sinumang kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ating ibalikan para maklinaw sa mga nakapanood at saka nakapakinig sa ating nakikinig sa ating radyo. Ating balikan ang sinumang kumakain ng tinapay, ang minensyon ni San Pablo, tinapay, at uminom ng saro o kopa sa pangsalin ng Panginoon nang di karapat-dapat
ay nagkasala sa katawan. No, katawan ha? Hindi nagsabi San Pablo, nagkasala sa tinapay. Ang sabi ni San Pablo, nagkasala sa katawan at dugo. Hindi nagsabi ang ating Panginoon at sa alak o sa saro. Kundi dugo ng Panginoon. Kung ordinaryo lang tinapay yun, halimbawa sa pandesal, kung hindi tayo karapat-dapat, kailan po tayo hindi karapat-dapat pag may nasa state of mortal sin po tayo bilang mga Katoliko? Kailangan ma-undergo po tayo ng Sacrament of Reconciliation. Kung para sa kanila yung tinapay, ordinaryo lang yun, palang pandesal, bakit po tayo magkasala kung hindi tayo karapat-dapat na tatanggap sa naturang tinapay? So, klaro talaga ang sabi ni San Pablo, nagkasala sa hindi sa tinapay kundi sa katawan at sa dugo ng ating Panginoon Hesus. Sa 29, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi pinaghahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom sa hatol ng kanyang sarili. So, kailangan nga magsisi sa ating sarili. So, ibig sabihin, i-examine mo yung conscience natin kung karapat-dapat pa tayong tumanggap sa naturang katawan at dugo ng ating Panginoon Hesus dyan sa Holy Eucharist. So, kung tingnan natin, pinahalaga ni San Pablo na kailangan ngungumpisal tayo. Dito. So mga kapatid, ating balikan na ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa pagpapatawad ng kasalanan ay binigay niya sa kanyang mga alagad, at ang mga alagad niya panahon sa gawa ng mga apostol ay patuloy na nagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lang sa isang talata, ang daming mga talata. Dito tayo sa John, 1 John chapter 1 verse 9. Na magkasala tayo ay ating ipahayag ating kasalanan sa harap ng Diyos. Kung tingnan natin ang Greek in which the New Testament was written in Greek, kung ating basahin sa Greek Bible, ang Greek sa 1 John chapter 1 verse 9, iyan homologumen, tas hamartias himon pistos isten, kay dikayos hinaapi, himon tas hamartias kay kataris, himas apo fasis adikeas. Kung ating basahin sa translation sa English, if we confess our sins, wala ng Diyos, dinagdagan na lang nila ng Diyos, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Wala ng Diyos, Ngunit sa Common Bible, magandang balita-balita, may Diyos. Pero ngunit sa Greek Bible, wala ng Diyos. If we confess our sins, wala ng God. Ngunit, granting with admitting, mayroong God. Ang tanong, yung sakramento ng even sa lumang tipan, nag-exist na, prinaktis na sa mga sumusunod na mga katauhan na sumusunod ng Panginoong Diyos ang patungkol sa Sacrament of Reconciliation. Halimbawa, sa ikasalawang Samuel Kapitulo 12, talata 13 hanggang 14, na si David ay nagkasala sa Diyos. Sino po ba saan ba niya ipinahayag kanyang kasalanan? Sa Diyos ba? Hindi. Kang Nathan. Anong sabi ni David? Nagkasala po ako sa Diyos. Si Nathan ang sinabihan niya. Ano pong response ni Nathan? Nagsabi ba si Nathan nga, direct po kayo nang humingi ng patawad sa Diyos? Hindi. Ano ang sabi ni Nathan? Pinatawad ng Diyos ang inyong kasalanan. So, ibig sabihin mga kapatid, may person in authority. Halimbawa, sa Job 42:8, may tatlong tao na
dumiretso sa Diyos. Ano po ba ang payo ng Diyos sa kanila? Puntahan ninyo si Job kay siya po ang aking pakinggan. So, kung para sila direct sa Diyos silang humingi ng kasalanan, ang tanong, sino po ba ang magbigay nila ng absolution? Diba? May ang Diyos ba ay para sa amin ganyang mahunghungan ba ka sa Diyos, ha? Na pinatawad na kayo? Hindi. So, halimbawa, sa parabol po sa taong mayaman at ni Lazaro, di ba? Kasi namatay ang taong mayaman, nandun sa apoy. Samantalang si Lazaro nandun sa kaharian ni Abraham. Then, humingi, nagdasal ang taong dato at humingi ng pabor ni Abraham kung pwede papuntahin si Lazaro doon sa kaniyang lugar dahil para po mahipo ang kaniyang bibig sa ni Lazaro para po medyo dahil ang init talaga sa kaniyang lugar. Sabi ni hindi pwede dahil may boundary. Ano po ba ang pangalawang option ng tao mayaman? Kung ganun Abraham, babalikin mo si Lazaro doon sa libutan doon sa aming bahay para mapayuhan niya ang lima pang aking mga kapatid para hindi sila mapunta dito sa aking naroroonan. Ano ang sabi ni Moses, sagot ni Moses sa taong mayaman? Nandun na si Moses at ang mga propeta. So, kahit sa lumang tipan, mayroong mga person authority. Isa na yon, ha? Maliban dyan, ang daming mga talata sa lumang tipan. Halimbawa, dito na lang tayo kang St. John, propeta St. John the Baptist. Kung basahin natin ang Marcos 1:5, ating basahin Marcos 1:5, di ba? Ang daming lumalapit kang San Juan Bautista at nagpahayag sa kanilang mga kasalanan sa harap ni San Juan Bautista. Ano po ba ang response ni San Juan Bautista? Huwag ninyong ipahayag sa akin yung mga kasalanan. Ipahayag ninyo sa Diyos, hindi. Ang ating basahin para po sa Marcos 1:5. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at silain binabautismuhan niya sa ilog Jordan. So, saan ba nila ipinahayag ang kanilang kasalanan? Sa harap ni Juan Bautista. At si Juan Bautista hindi nagsabi na doon kayo sa Diyos. Diba? So, kahit na sa lumang tipan, nandiyan na ang daming mga talata sa lumang tipan. Sa Josue 7:9 hanggang 20, mabasa natin na may nagpahayag ng mga kasalanan sa harap ni Josue. Prophet Josue. Pero hindi nagsabi si Josue na direct to God po kayo. So, mga kapatid, swerte po tayo mga Katoliko. Dahil mayroon tayong mga sakramento, lalo na sa sakramento ng kupisal. Dahil ang sakramento ng kupisal, sakramento po ng mga patay. Bakit mga patay? Kung basahin natin ang 1 Timothy chapter 5 verse 6, ang taong palaging naggawa ng kasalanan, buhay patay na kahit buhay pa. Ano po ba ang sabihin? Patay na, ngunit buhay pa. Kung ating literal na, malilito po tayo mga kapatid. Ang taong namumuhay ng kasalanan, patay na in spiritual aspect, spiritual death. Buhay pang kanyang katawan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay patay na. Yun ang ibig sabihin. Kailan po ba mabuhay yung kaluluwa niyang patay na dahil nandyan sa state of mortal sin, spiritual death? Ang delikado pala mga kapatid dahil
buhay pang katawan mo, palagi kayo namamasyal, pero ang katawan, ang kaluluwa, patay na. Hindi natin ano, di ba? Kay walang ibuburol, walang maamoy, di ba? So, yun ang delikado mga kapatid. Kailan po ba mamuling mabuhay ang kaluluwang namatay na kaluluwa sa panahon na tayo ay nakakomit ng mortal sin? Mabubuhay ulit yun through the sacrament of reconciliation, sakramento ng kumpisal. So, swerte po tayo mga Katoliko, nandito na tayo sa katotohanan, ang atin na lang, ating ma-undergo po tayo sa lahat ng mga sakramento, nagbigay natin ng gayaya ng mga grasya sa Diyos para po, lalo na para po sa ating kaluluwa. So wala na tayong ang daming nakapasok, si Juicy Leson Gonzales, si Vince, Kalumpang Fernandez, sino pa? So Christian New Samali. Oy, Brother Christian, pagandang umaga sa Iceland to. Kasama natin sa team sa Team Maria sa punto per punto. Maraming salamat Susunod na si Dr. Rene Balicer sa kanyang programa. Ano pong programa ng Dr. Balicer? Ako, Ikaw at ang Simbahan. Yun. Ang programa ni Dr. Rene Joseph Balicer. Bueno, sa ngalan po sa Catholic Filipinars Evangelization Affairs sa DXDDM, ating partner Masters Control, Brad Garubanti, ating production director, Brother Manuel Longalio Jr., ating Chief Executive Officer, Reverend Father Dar Rosales, of course, ating station manager, walang iba, ating pinakamahal na Archbishop Martin Sarmiento Mat. Yung lingkod, Brother Tata Rosal, kaming lahat, magsabi, magandang umaga, happy Sunday sa lahat, God bless us all.